Magandang araw! Kumusta mga bata? Narito na naman ang inyong guro sa Filipino, Teacher Len, upang samahan at gabayan kayo sa inyong pagkatuto sa isa na namang makabuluhang aralin. Ang mga layunin sa ating aralin ngayon ay natutukoy ang kaibahan ng isang opinyon sa katotohanan, nasusuri ang isang pahayag bilang katotohanan o opinyon, at naigagalang ang opinyon ng iba. Bago ang lahat mga bata, tayo ay sabay-sabay munang manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo sa amin upang kami ay matuto. Gabayan mo po kami upang malinang ang aming isipan at paunawaan ng lubos ang mga aralin. Pagpalain niyo po ang aming mga guro sa matyagang pagtuturo at paghahatid ng leksyon sa amin. At iadya mo po kami sa anumang sakit at kapahamakan. Amen. Mga bata, bago tayo magsimula, nais kong ihanda muna ninyo ang inyong ballpen, papel, pati na rin ang inyong self-learning modules at siguraduhin nakaupo kayo ng komportable upang lubos ninyong maunawaan ang ating pagtatalakay ngayon. Magbalik tanaw muna tayo sa ating aralin nung nakaraang linggo, ang tungkol sa pagtukoy sa salitang ugat at panlapi ng salita. Subukan nating sagutin ang gawaing ito. Panuto, pag-aralan ang pagkakabuo ng mga salita. Isulat sa unang hanay ang salitang ugat at sa ikalawang hanay ang panlapi. Una, namasukan. Salitang ugat, pasok. Panlapi, na at an. Kalawa, pinaka na ibigan. Salitang ugat, ibig. Panlapi, pinaka, na at an. Ikatlo, kalikasan. Salitang ugat, likas. Panlapi, ka at an. Ikaapat, kinain. Salitang ugat, kain. Panlapi, in. At ikalima, isipan. Salitang ugat, isip. Panlapi, an. Mga bata, sabik na ba kayong matuto sa ating aralin ngayon? Abay mabuti kung ganon. Narito ang ilang mga pangungusap at sabay-sabay nating basahin. Una, ang lalawigan ng Cebu ay makikita sa Pilipinas. Kalawa, ang Boracay ang pinakamagandang lugar sa bansa. Katlo, sinakop ng mga Amerikano ang Pilipinas. Kaapat, para sa akin, ang basurero ang pinakamahalagang katulong sa pamayanan. At ikalima, matigas ang bato. Ano sa tingin ninyo ang naisipahayag ng mga pangungusap? Tama. Ito ay nagpapahayag ng katotohanan at opinyon. Ano nga ba ang katotohanan at opinyon, mga bata? Alin kaya sa mga ito ang nagsasaad ng katotohanan at nagsasaad ng opinyon? Ang katotohanan ay isang pahayag na nagsasaad ng ideya o pangyayaring napatunayan at tanggap ng lahat na totoo at hindi mapapasubalian kahit sa ibang lugar. Hindi ito nagbabago at maaaring i-verify ang
pagkamakatotohanan nito sa ibang sanggunian tulad ng mga babasahin at mga taong nakasaksi nito. Gumagamit ito ng mga sumusunod na pananda tulad ng batay sa resulta, pinatutunayan ni, sang-ayon sa, tinutukoy ng, nababasa sa, at iba pa. Halimbawa, batay sa tala ng Department of Education, unti-unti nang nababawasan ang mga out-of-school youth. Mababasa sa nagiging resulta ng pananaliksik ng mga ekonomista na unti-unti nang umuunlad ang turismo ng ating bansa. Opinyon. Ito ay isang pananaw sa loobin o damdamin ng isang tao o pangkat na maaaring totoo pero pwedeng pasubalian ng iba. Ito rin ay isang ideya o kaisipan at paniniwala na mas malakas pa sa impresyon, mas mahina sa positibong kaalaman na batay sa obserbasyon at eksperimento. Gumagamit ito ng mga sumusunod na pananda tulad ng pakiramdam ko, sa palagay ko, tila, marahil, naniniwala ako, hindi kailanman, palagi, talagang hindi, karamihan, mas, at iba pa. Halimbawa, pakiramdam ko walang magandang maidudulot ang sobrang init ng araw dahil natutuyo ang lahat ng mga ilog. Ang Chihuahua ang pinakamagandang alagang aso. Ngayong may ideya na kayo mga bata kung ano ang pagkakaiba ng katotohanan sa opinyon, subukan nating sagutin ang isang pagsasanay. Narito ang ating pagsasanay. Manuto, tukuyin kung katotohanan o opinyon ang mga sumusunod na pahayag. Para sa akin, si Sarah ang pinakamahusay na mang-aawit. Tama, ito ay isang opinyon. Sa tingin ko, hindi siya magkakasakit dahil umiinom siya ng maraming bitamina. Magaling, ito ay isang opinyon. Kasalukuyan pa rin tayong nakararanas ng pandemya dulot ng COVID-19 virus. Mahusay, ito ay isang katotohanan. Para sa mga matatanda, ang pagwawalis kung gabi ay nagdudulot ng kamalasan. Tama, ito ay isang opinyon. Ayon sa DOH, patuloy pa rin tumataas ang bilang ng mga apektado ng COVID-19 sa NCR. Mahusay, ito ay isang katotohanan. Karapatan ng bawat batang Pilipino ang makapag-aral. Magaling, ito ay isang katotohanan. Nasagutan ba ninyo ng tama ang ating pagsasanay? Abay, pinabati ko kayo. Lugod akong nasisiyahan sa inyong pagkatuto. Tandaan lamang mga bata, Maraming impormasyon tayong nababasa sa araw-araw
tungkol sa iba't ibang mga bagay. Mainam na malaman natin kung ang mga pahayag na ito ay katotohanan o opinyon. Ang isang pahayag ay katotohanan kapag ito ay totoong pangyayari na kadalasang sinusuportahan ng pinagkukunan, samantalang ang opinyon ay sariling pahayag lamang. Igalang natin ang opinyon ng bawat isa upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Narito ang isa pang gawaing pampagkatuto na nais kong sagutin ninyo. Maaari ninyong gamitin ang inyong ballpen at papel sa pagsulat ng inyong mga sagot. Panuto. Suriin ang mga sinusunod na pangungusap. Tukuyin kung ang bawat pahayag ay isang katotohanan o opinyon. Isulat ang K kung ito ay isang katotohanan at O kung ito ay opinyon. Nakuha niyo ba lahat ng tamang sagot? Abay, mabuti kung ganun. Batid kong handa na kayong sagutin ang iba pang pagsasanay at gawain sa inyong module, lalong-lalo na ang tayahin. Kung may iba pa kayong katanungan sa inyong isipan, narito lamang ang inyong guro, Teacher Len, na laging handang gumabay sa inyo sa anumang oras. Maraming salamat mga mahal kong mag-aaral sa pagsama sa akin sa ating aralin ngayon. Hanggang sa muli, paalam!